Sige, ano pa ang isang talata na ilalabas mo? Tapos nakapagbasa eh. Saan talata is? Sunod talata mo. Okay. Basahin ko ulit yung Mateo. Huwag kang hanggang matapos ako, maghintay ka. Mateo ano? Pag ba sasagutin? Ano ka ba? Naku, dami mo side comment eh. Kung sa ano pa to, killing the time ang ginagawa mo, technique mo ba yan? Makinig ka muna. Sige na, sagutin mo na. Hindi yung pandada eh. Sige, ano yan, Mateo? Hindi pa ako huwag ka nang mag-ingay. Sige pa, Mateo. Kaya titingnan ko naman ulit kung may sinasabi bang tinapay doon. Makinig ka muna. Dito muna ako. Babasahin ko yung mga talata ayon sa mga sinaan. Ito may Mateo. Sa ilang versikulo 3. Mateo. Huwag mo muna mag-ingay. Ano yan, Mateo? 5:3. Huwag ka muna mag-ingay. Mateo 5:3 na naman ulit. Wala na naman kinalaman sa tinapay ang Mateo 5:3. Naghintay ka ba naman? Yung kadong mahuna-una sa ilang espiritu na Panginoon, pag-ila ang dingharian sa langit. Sa 5. Walang... Malipain, hindi gutom sa uhaw. Sa pagtumatarong kay sila pag-abusgon. Malipain ang mga malumog. Kay ila mamanunod ang yuta. Magkulat tayo sa sisaba. Wala. Tinan mo ha. Binigay mo sa akin Mateo 5. Ang pagbigay ni Kristo ng kanyang tinapay nasa Mateo 26. Doon niya binigay ang tinapay, Mateo 26. Tapos aatras ko sa Mateo 5. Out of context nga. Hindi yan ang tanong ko eh. Ano ka ba naman? Hindi. Ikaw ang ano ka ba naman? Very simple lang naman ang tanong ko. Pinaglalaroan mo lang yung yung mga talata. Pinagtatagpi-tagpi, paatras ka. Mateo 26 binigay tinapay, saka Mateo 5. Out of context yun. Ayaw mo yata akong masasagot. Hindi. Ayaw ko yun, nakikipaglokohan ako. Ayaw ko yun. Ayaw ko pinagloloko ako, no? Nakikipaglokohan. Wala akong oras pagkikipaglokohan. Mateo 26 binigay ang tinapay. Ba't bigla kang pala sa Mateo 5? Out of context yun. Maghintay ka ha. Nako. You are just wasting the time. Alam mo walang sagot eh. Alam mo mapapahiyang saksi ni Yob ito baka ito in-upload ko na sa YouTube namin. Kung makikinig ka, makikita dito na hindi ka sumasagot, nagdadahilan ka pa. Para patunayan yan, ang mga comment ng mga tao manonood dito, lahat mapipikon sa iyo. Bakit? Very simple lang ang tanong. Saan sa Biblia sinabi ni Kristo na ang papakainin lang ng 144,000 ay yung ng tinapay yung nasa 144,000? Yun lang naman ang tanong ko eh. Ang dahil mong talata pinagtagpi-tagpi, puro naman walang kinalaban sa tinapay yun. Ngayon mo na yung sagutin. Brad, Tapos sa pagbasa ng... Brother Calesa, ikaw nga magpaliwanag dyan. Mukhang nagduduling-dulingan eh. Napakaliwanag naman pinapasagot ko siya eh. Ginagawa lang niya, mukhang pinaglalaroan lang yung eh. Sige, ikaw magpaliwanag dyan, Calesa. Rajep, excuse me muna, parang marami nang natagay mo. Kasi... Hindi ba na ito kanya yun? Huwag mo ang ipagbintangin sa amin. Ha? Yung gawain ninyo, huwag nyo ibintang sa amin yan. Ang gawain ninyo, huwag nyo ibintang sa ibang tao. Kung ano kayo, huwag nyo sa ibang tao. Ganyan yung salita mo nung nagkausap po tayo nung nakarang araw. Pero ngayon, Rajep, parang... Huwag nyo ipangit sa ibang tao. Yung salita mo ninyo, huwag nyo itahin. Baka marami ka na nainom dyan. Baka ikaw na marami nainom. Huwag mo na ibang tao yung ginagawa ninyo. Mga lasing mo. Sana, saksi ni Hioba, bago ka humarap sa talakayan, huwag ka sanang lasing, ano? Huwag kang maglasing-lasingan. Very simple lang naman ang aking tanong eh. Saan sa Biblia mababasa na sinabi ni Kristo na ang papakainin lamang ng kanyang tinapay nung nasa 144,000? Unang talata mo bagsak.
John 14:3. Walang sinasabi doon si Kristo na ang pakakainin ko ng aking tinapay yung nasa 144,000 lang. Tapos, Revelation chapter 14 verses 1 to 5. Walang sinabi si Kristo rin doon na ang pakakainin ng kanyang tinapay yung nasa 144,000 lang. Pangatlo, sabi mo yung nasa banal na hapunan. During the Last Supper, walang sinabi si Kristo doon na ang papakainin niya ng kanyang tinapay yun lamang nasa 144,000. Pang-apat, yung Gawa 27, walang sinabi rin doon na ang pinakain ni Pablo, yun lamang nasa 144,000. Tapos, Mateo 5:3 ka na naman ngayon. Walang sinasabi rin naman dito na ang papakainin niya yung nasa 144,000. Ang tanong, very simple lang naman eh. Very simple na tanong eh. Nasaan sa Biblia ang aral ninyo na ang papakainin lamang nung tinapay ay yung nasa 144,000? Sinasagot kita. Wala ka pang sinasagot. Nakailang talata ka na, wala doon ang sagot. Saan bang nagsasabi ninyo? Sabi ni Kalisa, nagsabi si Kalisa kanina na sumasagot ako. Ngayon, sasabihin mo. Para lang tong ganito bro. Nagtanong ako ng 1 plus 1, sumasagot ka. Pero ang sinasagot mo, araling panlipunan. Yan ang nangyayari. Ako'y nagtatanong ng 1 plus 1, sumasagot ka nga, pero ang sinasagot mo, araling panlipunan. Sumagot ka ng tama. Kung ano yung tanong ko, yun ang ibigay mong sagot. Yung mga talatang binigay mo, walang kinalaman sa tinapay yun. Hindi ba ako pinapatapos? Ano ka ba? Bro, kahit patapusin kita, sana binigay mo na yung talata. Yung mga talatang binagbibigay mo ngayon na nasa gitna ka pa, ni isa walang tumugma. Wala kang pag-alam dun sa talata. Wag mong yung talata ko. Bakit ginagawa kong ganung talata? Kasi tanungin kita, sa Mateo 5, versikulo 3, may sinabi ba rito si Kristo na ang papakainin ng kanyang tinapay yung lang nasa 144,000? Yun na sabi doon, sinaaran yan. Hindi ko tinatanong kung sino yung kanya pinangakuan. Tama, sabi ko na nga ba nililihis mo ang issue eh. Wala ako tatanong kung sino yung kanya pinangakuan. Ang tinatanong ko, sinabi ba rito na ang papakainin lamang ng kanyang tinapay yung nasa 144,000 o hindi? Hindi pa ako tapos nagsagot ba? Hindi pa ako nakapag... Huwag mong ilihis na may pinangakuan. Hindi yan ang tanong ko eh. Huwag kang muna magsumabat. Kanina ka pa, sumasabat ka sa sagot ko ha. Hindi ako napagtapos. Paano ako makapagtapos niyan? Ang ginugulo mo yata yung ko ha. Yung technique mo rin din yan. Yan ang technique mo rin eh. Yung ang pag sumasagot sa inyo, ang technique din ninyo, ginugulo ninyo. Ganyan lang kayo eh. Hindi kita ginugulo bro. Gusto ko lang ibigay mo ang sagot na hinahanap ko. Ang ginagawa mo, nagtatagpi-tagpi ka ng talatang wala namang kinalaman sa tanong ko. Ito ang ginagawa ninyo. Ito ang ginagawa ninyo. Kung nagtatanong kayo, tapos dito sa mga live ninyo, nakikita ko rin yan, ginagawa ninyo. Yung sumasagot, ginugulo ninyo. Bakit? Ano ba yung... Dami mong dahilan eh. Alam mo, mahaba-haba na nai-record ko. 44 minutes na ang nai-record ko, pero wala ka pang sagot. Sige na, tuloy mo na. Paano makasagot niya? Ginugulo ninyo. Yung mga talatang binibigay mo, hindi sagot sa tanong ko. Kasi ginugulo ninyo yung mga sumasagot. Sige. Yan. Nagbigay ka na ng Mateo 5:3. Ano pa ang sunod mong talata? Sige na, ano pa ang sunod mong talata? Dahil nakailang talata ka na, wala pa doon ang sagot sa tanong ko. Sumasagot ako. Sabi niyo, sumasagot ako tapos ngayon, hindi ako Hindi ka nga sumasagot, bro. Nagdadahilan ka lang. Sige na, sagot na. Sabi ni Kalisa, sumasagot na ako. Sabi mo rin kanina, sumasagot ako. Tapos ngayon, sabihin mo naman. Bro, wag kang ano tawag doon? Wag kang bingi-bingihan. Napakalinaw ng aking tanong. Saan sa Biblia mababasa
na sinabi ni Kristo na ang pakakainin lamang ng kanyang tinapay yung nasa 144,000. Unang binigay mong talata, John chapter 14 verse 3. Wala doon. Wala. Pangalawang talatang binigay mo, Revelation 14, 1 to 5. Wala pa rin doon. Pangatlong talatang binigay mo, Gawa 27, wala pa rin doon. Pang-apat na dahilan mo yung nagbanal na hapunan, wala pa rin doon. Ngayon, Matthew 5:3, binigay mong talata, wala pa rin doon. Ang hinahanap ko yung talata mismo na sinabi niya, ang papakainin lang ng aking tinapay ay yaon lamang nasa 144,000. Kahit hindi letra por letra, basta nauunawaan na yon ang sentido. Sige. Wag mo ano, kanina ka pa, ang gulo mo Ang gulo mo talaga. Ikaw yung magulo dyan. Ang dami mong dinadahilan eh. Pinapatay mo yung oras eh. Wala kang pakialam doon. Anong walang pakialam? Anong walang pakialam? Ako nagtatanong, natural. Huwag mo sabihin sa akin sa eskwelahan, pag natanong sa teacher, wala kang pakialam kung ano yung sasagot mo kay teacher. Mababatukan ka ni teacher niyan. Hindi ka pinakailaman. Wala kang pakialam kung anong sagot ko, di ba? Ano ba naman? Wala ka pa sinasagot, bro. Unang talata mo, palpak. Kalawang talata mo, palpak. Katong talata mo, palpak. Puro palpak lahat. Nakalimang talata ka na, palpak pa rin. Ano yung pang-anim mo? Sabi mo kanina, sumasagot ako ngayon, hindi na. Ano ko ba kayo? Hindi ka ito bro Declared. Hindi ka sumasagot. Ang ginagawa mo, pinapatay mo ang oras sa pagdadahilan mo. Hindi ka sumasagot. Ibigay mo na ang sagot sa tanong ko. Saan sa Biblia mababasa na sinabi ni Kristo na pakakainin lamang ng kanyang tinapay yung nasa 144,000? Sasagutin ko ha, wag kang magulo. Balik ako sa talata na ginamit ko kanina ha. Huwag kang magulo ha, patapusin mo ako. Hanggang sa matapos ako ha. Huwag kang sumabat kahit isa. Bro, hindi ako loko-loko na wag mo kong pagluloko-lokohin dito ha. Hindi ako nakikipaglokohan sa iyo. Huwag mong sabihin na maghintay ako hanggang kailan ka matapos. Tapos ang mangyayari, wala rin doon ang sagot sa tanong ko. Nakailang talata ka na wala ka pang sinasagot. Say, sagutin mo ng tanong ko na lang. Diretsuhin mo na lang ako. Maghintay ka muna. Sasagutin kita. Ayaw mo naman akong kuhan. Ang gulo mo. Ba't hindi mo diretsuhin, bro? Ba't hindi mo diretsuhin? Ba't ka paligoy-ligoy? Ba't hindi mo diretsuhin? Ano mo talaga? Ang gulo mo talaga dyan talaga. Ba't hindi mo diretsuhin? Ba't ka paligoy-ligoy? Sasagutin ko na. Ayaw mo ba naman ang gulo mo? Sige, sagutin mo na. Sige, sagutin mo na. Huwag ka na madayang pandahilan dyan. Sagutin mo na. Huwag ka na magano ha. Huwag kang mag-ingay hanggang matapos ako. Bro, wag mo akong paglulukuhin, bro, na hanggang matapos ka dahil hindi ka naman sumasagot. Diretso mo na bigay yung talata, tapos babasahin ko talata. Pag naintindihan ko na yun ang sentido, then okay, tapos na usapan. Huwag ka na mag-ingay ha. Nge. Pangako, huwag ka na mag-ingay. Pangako ka, hindi ka na mag-ingay. Pag out of context ka pa rin, mag-iingay ako. Sige. Bakit naman? Kung out of context ka, mag-iingay ako. Teka muna. Hanggang sa dating data. Kung ayaw mo akong mag-ingay, huwag kang magbigay ng talatang out of context. Sige. Bahala ka muna. Bahala ka na dyan sa buhay mo rin. So wala talata talaga, wala. Babasahin ko na. Ayaw mo pa. O sige, basahin mo na kung anong talata ang hinahanap ko. Basahin mo na. Ako muna sa Juan talata, Juan kabanata, kapatid. Simulan ko doon ha. Huwag kang mag-ingay hanggang matapos ako. Sa mga talatang gagamitin ko ha. Huwag kang mag-ingay ha. Babalikan mo ko muna yung mga talatang ginamit ko. Babalikan ko muna ha. Ito ha. Naku, masahaba bro kung babalikan mo yung talata na wala namang kinalaman sa tanong ko. Diretso mo na lang yung talata, mga pinagtagpi-tagpi mong talata na natigil ka sa Mateo 5:3. Anong karugtong? Kung kanina pa, hindi mo ako pinipigilan, sana natapos ko na to. Bro, wag mo akong pagluloko-lokohin. Kanina ka pa kita hininga ng talata, nagbibigay ka ng talata, pero mga talata binibigay mo, wala naman doon na sinabi ni Kristo na pakakainin ng kanyang tinapay yung nasa 144,000. Out of context ka.
kahit sinong Bible scholar hindi sumusuporta sa paliwanag mo sa mga talata, gumagawa ka ng ng sarili mong reasoning na hindi naman context wala naman sa hindi naman contextualize sa Bible. Bigyan mo yung talata na hinahanap ko. Ano? Babasahan na kita ng mga talata ayon sa mga hindi naman ako ba tatapusin. Ang gulo talaga. Ang gulo nyo talaga kausap mga Katoliko. Ikaw ang magulo kausap, bro. Sa lahat ng makakapanood ng video na ito, ikaw ang magulong kausap. Isang talata lang na binibigay ko, ang dami mong ibinabato, puro naman out of context. Ikaw ang magulo kausap eh. Nagbabasa ako, di ba? Para makuha natin yung mga konteksto. Yung... Sige. Ating balikan ang mga talatang pinagtatagpi-tagpi mo para maka-join ako sa trip mo ngayon. Sige, ating balikan yung 1:14:3. Ang sabi dito, ganito. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Ang tanong, sinabi ba rito ni Kristo na makakakain ng kanyang tinapay yung 144,000 lang o hindi niya sinabi rito? Ngayon yun na nga ang sinaaran, di ba? Hindi ko tinatanong kung sino sinaaran. Sabi ko na nga ba eh. Likoy ka na naman eh. Wala akong tinatanong kung sino yung pinangakuan. Hindi ko tinatanong kung sino yung pinangakuan. Ang tanong ko sa'yo, nasa talatang ito ba ang sinabi ni Kristo na 144,000 lang ang pakakainin ng kanyang tinapay? Yun ang tanong ko, nasa talatang ito o wala? Ito na yan sa banal na hapunan, sabi mo kanina. Napunta na ba ng banal na hapunan? So tinatanggap mo na wala sa 1:14:3 ang sagot sa tanong ko kung saan sinabi ni Kristo raw 144,000 ang abakainin ng tinapay, wala rito. Ang gulo mo. Hindi pa ako makapagtapos-tapos ng niyan. So wala, nandito ba sa talatang ito o wala? Kaya nga, ginagamit kong talata na yan dahil sila ang sinaaran. Hindi ko nga tinatanong kung sinong pinangakuan. Matigas ang ulo mo eh. Hindi ko tinatanong kung sino yung pinangakuan. Ang tanong ko, saang talata mababasa na sinabi ng Panginoon, 144,000 lang ang pakakainin ng tinapa? Yun ang tanong ko. Yun na nga, maghintay ka. Ano maghintay? Wala akong tinatanong kung sino ang pinangakuan. Naintindihan mo? Yun na nga, tama na nga yung pinangakuhan. O ba't ka sumasagot sa hindi ko tinatanong? Ang tanong ko ang sagutin mo. Nasaan ang talata na sinabi ni Kristo na ang pakakainin ng kanyang tinapay ay yaon lamang na sa 144,000? Ang gulo mo. Yun na nga, sabi kanina, kumakain, sabi mo Naku. Wala to. Mapapahiya yung saksi ni Yoban nito. Naman doon na yung mga Sige, ulitin ko. Nasa 1:14:3 ba na binigay mo ang sagot sa tanong ko na sinabi ni Kristo 144,000 lang ang pakakainin ng tinapay na dito sa talatang ito o wala? Kasama na yan. Kasama na. Doon sa sinabi mo kanina. Kasama? Bakit wala? Sige, kasama pala rito ha. Sinong Bible scholar ang may presenta mo sa akin na nagsabi na ang sentido ng talatang ito ay may kinalaman sa pagpakain ng tinapay? Ayun na nga, sagot mo kanina sa akin, no? Sagot mo, tinatanong kita, sino yung kumakain doon sa Hindi yan ang tanong ko eh. Sige. Doon sa banal na hapunan. Yan ha. Sa banal na hapunan na tayo dahil doon ka tumatakbo ngayon eh. Sa banal na hapunan. Saan sa Biblia sinasabi na doon sa banal na hapunan, sinabi ng Panginoon na yung nasa 144,000 lang ang pakakainin ng tinapay? Ang gulo mo ha. Patapusin mo ako pagsagot. Sabi mo kanina, yun na nga, yung kumakain ng yung banal na hapunan, yung mga apostoles. Hindi ko tinatanong kung sino ang kumakain sa banal na hapunan. Sanabi ko na nga ba, puro ka talaga likoy eh. Hindi ko tinatanong kung sino yung kumakain. Ang tanong ko, sa banal na hapunan, saan doon sinabi ni Kristo
na ang pakakainin lamang ng kanyang tinapay ay yaon lang nasa 144,000. Diba? Sinagot mo na kanina, yung kumakain, Hindi ko nga tinatanong kung sino yung kumakain. Wala akong tanong kung sino yung kumakain. Ang tanong ko, sinabi ba sa banal na hapunan na ang pakakainin yun lamang nasa 144,000? yun na, sagot mo kanina, sinatanong kita, ang sagot mo naman kanina, yung pinakakuhan, yung Hindi ko tinatanong kung sino pinangakuan. Hindi ko tinatanong kung sino yung kumakain sa banal na hapunan. Ang tanong ko, sinabi ba dyan ni Kristo na yung nasa 144,000 lang ang pakakainin ng tinapay? Yun ang tanong ko. 144,000, no? Kasama na doon ang mga apostol. Hindi ko tinatanong kung kasama na ba ang mga apostoles doon. Naku, napakahina mo naman mag-isip. Hindi ko tinatanong kung kasama bang mga apostoles doon o hindi ba kasama. Hindi yun ang tanong ko. Ang tanong ko, saan sa Biblia mababasa na ang Panginoon nagsabi na ang pakakainin lamang ng kanyang tinapay ay yung nasa 144,000? Sabi mo kanina, no? Balik na, sabi mo kanina, yung nakakuha ni Panginoong Isos, yung mga apostoles doon. Hindi kong, bro, wag kang nga bingi-bingihan, bro. Wag kang nga bingi-bingihan. Hindi ko tinatanong sa iyo kung sino ang kumakain sa banal na hapunan. Hindi ko tinatanong sa iyo kung yung kumakain ba'y bahagi ba ng 144,000. Ang tanong ko sa iyo, saang talata sa Biblia na sinabi ng Panginoon na yung nasa 144,000 lang ang pakakainin ng kanyang tinapay? Basahin ko ha. Basahin ko ng ibang talata. Ito ha. Asinin natin. Talata. Ito ha. Sabi dito. Dugang pato na ko mato og magandang dapit alang kaninyo, mubalik ko og dadon muna ko aron nga kung asa ko to asab na pagpisit patultipon sa kuan tiyang isaran diri kuan na to sa pinadayag o Bro, hindi ko alam kung bingi ka ba, nabingi-bingihan ka lang. Ang tanong ko sa iyo, very simple eh. Hindi ko tinatanong kung sino ang pinangakuan. Hindi ko tinatanong kung sino yung kumakain sa banal na hapunan. Hindi ko tinatanong kung kasama ba ang apostol sa 144,000. Hindi ko rin tinatanong kung ilan yung nakapunta sa langit. Hindi ko rin tinatanong kung ilan yung 12 tribe of Israel. Ang tanong ko, nasaan sa Biblia na sinabi ng Panginoon na ang papakainin lamang ng kanyang tinapay ay yung nasa 144,000? sa tauhan ingong mga unang bunga. Ay nako. Hindi ko tinatanong kung sino ang unang bunga. Huwag kang bingi-bingihan. Kawawa naman tong saksi ni Jehovah na ito. Hindi ko tinatanong kung sino yung unang bunga. Ang tanong ko, saan sa Biblia mababasa na ang 144,000 lang ang pwedeng kumain ng tinapay? Yun na nga ang na kumakain sa banal na hapunan, yung 12 apostoles. Hindi ko tinatanong bro kung sino yung kumakain sa banal na hapunan. Paulit-ulit na lang ako nito eh. Ang tanong ko, saan nababasa na sinabi ng Panginoon na ang pakakainin lamang ng kanyang tinapay yung nasa 144,000? Yun ang tanong ko. Yun lang ang pinangkuhan doon sa kung babasahin mo yung banal na hapunan, ang kumakain doon, mga apostoles. Hindi ko nga tinatanong bro kung sino kumakain doon eh. Di ba, kumakain yun, mga Hindi yung tanong ko. kumakain doon, mga Hindi ko tinatanong kung sino kumakain doon. hindi nga, sagot ko, kumakain yung Hindi yung tinatanong ko kung sino kumakain doon nga. kumakain na, sabi mo nga kanina, yung sagot mo kanina, sabi mo, Hindi ko tinatanong kung sino yung kumakain sa banal na hapunan.
Ang tanong ko, saan mababasa na sinabi ni Kristo na yung nasa 144,000 lang ang pakakainin ng tinapay? Sagot ko ha, makinig ka. Yun ang sagot ko kanina, yung kumakain na doon sa mananakunan, yung mga apostoles. Sa 48, pinangakuhan sila. Pinangakuhan sila doon sa langit. Hindi yan ang tanong ko kung sila ba pinangakuan sa langit o hindi. Ay nako, tulibagbag man kaayo. Tulibagbag man kaayo. Hindi ko tinatanong kung sino ang pinangakuang makakapunta ng langit. Hindi ko tinatanong kung sino yung kumakain sa banal na hapunan. Hindi ko tinatanong kung sino yung pinakain sa banal na hapunan. Ang tanong ko, saang talata sa Biblia na sinabi ng Panginoon na yung nasa 144,000 lang ang kanyang pakakainin ng tinapay? Lahat nga sila, 144,000, binasa ko na nga. Hindi ko nga tinatanong kung ilan sila lahat. Ulitin ko ha. Nililis talaga. Oh. Hindi ko tinatanong kung ilan silang nandoon. Ang tanong ko, saan mababasa na sinabi ni Kristo na ang pakakainin lamang ng kanyang tinapay ay yung nasa 144,000? Siyempre naman, yung pinangakuhan, yun Hindi ko nga tinatanong kung sino pinangakuan eh. Huwag na lang bro. Dahil you are just wasting my time with your nonsense answers. Nonsense. Lahat ng talata out of context, very nonsense. Hindi na kita pilitin. At least isa ka sa mga nabiktima ng tanong na yan na hindi sumasagot ng tama. Okay na sa akin yan bro. Sige. Hindi na kita pilitin. Kawawa ka naman eh. Pinangakuhan doon sa Bro, marami makakapanood nito. At siyempre mapapahiya kayong saksi ni Jehovah. Dahil sa tanong na very simple lang naman siya, Jeffrey Lagoy. Ito? Ano pangalan nito? Yun nga, Jeffrey Lagoy nga. So, hindi na kita pipilitin bro. Dahil ang haba na nai-record ko. Wala ka pang talatang binigay na sagot sa tanong ko. Very simple lang ang tanong ko. Saang talata sa Biblia sinabi ng Panginoon na bibigyan lamang ng tinapay yaong nasa 144,000? Yun ang, kaya ko nitanong yun kasi yung mga membro nyo tumatanggi. Yang sabi ng Panginoon sa 54:56, sino man na kumain, sino man, na? O sino man na kumain. Pag sinabi sino man, hindi siya exclusive. Hindi siya exclusive. So sa inyong aral, exclusive kasi, kaya kita hinahanapan ng hinahanapin ng talata, at based sa sa paliwanag mo wala naman, so hindi kita pilitin bro. Dahil ang haba na umabot ako ng 1 hour and 4 minutes, hindi mo sinasagot ang aking tanong. Yan, so sa lahat ng makakapanood nito, sa punto por punto, saksi ni Jehovah na mismong tinatanong ko kung biblical ba yon. Ni isang talata hindi tumugma. Unang talatang binigay, 1:14:3, walang sinabi doon. Pangalawa, banal na hapunan, walang sinabi doon. Pangatlo, Revelation 14:1-5, walang sinabi roon. Pang-apat, Matthew 5:3, walang sinabi roon. Iniikot-ikot ang mga talata, pinagtatagpi-tagpi, walang sinabi roon. Salamat na lang sa iyo, Jeffrey Lagoy, ng saksi ni Jehovah. At least, sa dami na nakakapanood ng aming programa, makikita nila na ang reason ba't umiiwas ang mga saksi ni Jehovah aking tinatanong tungkol sa bagay na yan, dahil wala talagang talata. At napapatunayan na very unbiblical. Wala kayong mga no? Very unbiblical. So, salamat na lang sa iyo, Jeffrey Lagoy. At the more mo sinasayang ang oras, ng kunwari pagsagot, the more mo pinapatunayan na unbiblical
ang aral nyong yan. The more ka na lumilihi sa sino yung kumain, sila'y pinangakuan, napunta sa langit. The more ka umiiwas, naglilihis-lihis ka sa dapat sanang isagot sa aking tanong, the more rin napapatunayan na unbiblical yung aral nyo na yan. Ha, Jeffrey Lagoy? Wala ka pa akong pinapasagot. Hindi mo ako pinapasagot. Ano pinapasagot? Kanina ka pa sumasagot, di ba? Sabi mo? Ikaw mismo nagsabi, di ba? Kanina ka pang sumasagot. Kahit na sinabi ko na hindi ka pa sumasagot, pinipilit mo pa rin na sumasagot ka na. Sa mga talatang binigay mo, walang alinman doon na nagsasabing sinabi ng Panginoon na 144,000 lang ang pakakainin ng kanyang tinapay at yung iba, tumanggi kayo. Walang ganun. Aral nyo yan na unbiblical. Sa inyo yan, hindi kayo. Anong sa amin? Wala kaming turong ganyan, kayo lang. Wala kaming turong mga Katoliko na 144,000 lang ang pakakainin ng tinapay. Wala nun. Sa amin, sino man. Sino man. Pag sinabi sino man, hindi siya exclusive. Sa inyo, exclusive. Kaya ako tinahanapan talata. Pero wala ka na ibigay na talata. Salamat na lang. Jeffrey Lagoy, okay na ba yon? Diba? So, sino man yung kumakain, yung 144,000. Wala nga. Pag sinabi sino man, hindi siya. Halimbawa ganito, sino man, may Amerikanong kumain. Hindi nakasama yon. Diba? Ang mapusulis sagot mo. Hindi. May Amerikanong kumain, hindi nakasama yon. So, Hindi. Kasi yung 144,000, 12 tribes of Israel lang yon. Ha? 12 tribes of Israel lang yon. May kumaing Amerikano. Hindi nakasama yon. Malayan sila. Alam mo ba yung mga Amerikano? Yan sila ay kasama din yan sa mga Israelites. Ano kasama? Amerikano daw kasama sa Israelites. Ang layo. Bloodline. Ang layo. Nakakatawa yung sinabi mo, kasama? Ang tawag ng mga Israelitas sa mga Amerikano is taga-ibang lupa. Sabihin mo, kasama? Sabi niyo, di ba, makatagbo kayo ng Kawawa naman to. Yung nasa 144,000, 12 tribes of Israel lamang yun. Nasa 12 tribo ng Israel. Yung 12 tribes, 144,000 Israelita yon na nasa iba't ibang bahagi ng lupa na mga Israelita, hindi kasama Pilipino doon. Kaya lahat kayo tumatanggi. Hindi kasama doon ang Amerikano, kaya lahat ng Amerikano saksi, hindi tumatanggi rin. Yan ang reason. At wala pang member ng saksi ni Job ang kumain nun. Tulusot ka pa. Sige na. Salamat na lang at least sa episode na ito, napapatunayan ko na the more niyang binaglalaroan yung sitwasyon, yung tanungan, the more siyang inaksaya yung oras, the more napapatunayan na unbiblical nga. Ha, Jeffrey Lagoy? Ikaw, sa inyo, hindi biblical. Hindi mo ako pinapasagot. Ano, hindi pinapasagot? Pinapasagot kita. Sabi mo pa nga, sumasagot ka na. Tapos ngayon, babalik ka naman na hindi kita pinapasagot. Pinasagot dito, di ba? Nagbigay ka nga talata eh. John 14:3. Ano yun? Hindi mo yun sagot? Tapos ano? Revelation 14:1-5. Oh. Tapos, banal na hapunan. Tapos, punta ka naman doon sa Mateo 5:3. Pero pag tanong kita isa-isa sa mga talatang yun, sinabi ba dyan sa talatang yan na 144,000 lang pakakainin ng tinapay? Wala yung ano. Yan ang pinangakuan. Yan yung kumain. Yan tinatanong ko sa'yo. Kaya the more na, tapos inaapura kitang sagutin mo na din na mahaba na na-record ko, tawa-tawa ka lang patawa-tawa ka lang. Laro mo kung inaaksaya sa mga side comments mo. Ano? So the more ka nag-aaksaya ng side comments, the more nakikita na hindi mo sinasagot ang tanong. Sa madaling salita, unbiblical ang turo ninyo na 144,000 lang ang pakakainin ng tinapay ni Kristo. Sige, salamat na lang sa iyo, Brother Jeffrey. At mahaba-haba na rin itong na-record ko ngayon. 1 hour and 10 minutes. At least, mahaba-haba na to. Thank you na lang sa iyo, bro. At
At least, ginawa mo lahat ng paraan mo, sagutin ng tanong, pero hindi mo pa rin ginawa dahil talaga ang totoo, walang sagot sa aking tanong. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko, way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway, puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro, pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw, katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang bigtas mood ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo, The pillar and foundation of the kami ang truth bida. is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.